Umamin ng DPWH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabilayan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa ring nakararanas ng pagbaha ang Metro Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pag-ulan. Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan ang baha? Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Ayon sa DPWH, mahigit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. That there are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sarili-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ang pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. Sagot naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. This is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Pero sa ngayon, napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Mag-i-inspection din daw ang komite sa flood control projects ng DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.